Blessed morning po sa lahat. Good morning sa nanonood po sa ating live stream and then sa mga overflows room po natin. Good morning po, Pastor Alex, our Madam Lilian. Good morning po. And to the whole leadership po ng J.I. San Fernando. Good morning po. Thank you po for this opportunity. Mixed emotions po ako. Hindi ko po alam kung saan po ako maisasalang. Ayun, ang baon-baon ko lang po ngayon. Sabi ko nga po, ito yung habag at biyaya po ng ating Panginoon. Sabi nga po, when God appoints, He anoints. Tayo naman pong lahat, we were appointed by God, and we are all ambassadors of God's kingdom. We are all equipped with God's power, and we have the grace to fulfill that calling. It was such a fulfillment po of calling na nasa harap po ninyo ngayon. I would say it's not just responsibility na in-assign po ako. More than responsibility, I would say it's a privilege. And more than privilege po, it's a calling. Kaya nandito po ako sa harap nyo to perform this calling po. Let's recap po since it's the last Sunday of our month. We will finish it strong. Sabihin nga po natin with conviction. Ulitin lang po natin. In 3, 2, 1. Christ's righteousness is the answer, redeeming our nation. Salamat po. Nung first Sunday, we were taught po by our Madam Lilian 4 foundational steps in transforming a nation into a nation of righteousness under the title, Your Will Be Done. Second Sunday po, our very own, Pastor Alex, powerful and timely message, God and Country, Biblical Leadership, Qualifications for Good Governance. Nakakuha po tayo ng isang God-honoring seat, di po ba? Third Sunday, by Pastor Albert, we have been blessed by his message with the title, Our True Source of Righteousness, Christ Alone. Let me start po with this simple video. Panoorin po natin. Once a shoe company sent an experienced salesman to a small village to sell shoes. When he reached there, he saw that no one in the village wore shoes. He found it useless and immediately called his boss. Sir, book my return ticket. No one here wears shoes, so our shoes cannot be sold. The boss agreed and the salesman returned. Then the company sent a new and enthusiastic salesman to the same village. When he reached there and saw that no one was wearing shoes, he excitedly called his boss. The boss thought that perhaps he would say the same thing, but the new salesman said, Sir, send all the shoes we have here. No one here has shoes. This is a great opportunity, and I will sell them all here. Moral: this story teaches us that our attitude is our real strength. Where one person saw an obstacle, the other saw a great opportunity. Sometimes new thinking can turn challenges into wonderful opportunities. Amen. Which one are we po of the two salesmen? Are we one on the looking at the obstacle side? Or are we the one who are on the opportunity side? Both po, pinadala po sila ng company nila. Yung isa po, nagpunta po dun sa bansa para tingnan po kung yung product po nila is selling shoes. Nakita po niya, pagdating po niya doon, hindi nagsasapatos ang mga tao. Naglakad-lakad po siya. Ganun din po, hindi rin nagsasapatos. So tinawagan po niya yung boss niya na nagpadala sa kanya. Sabi niya, Boss! Sabi po niya, wala tayong pag-asa dito. Wala tayong may bebentang sapatos. Kasi hindi nagsasapatos yung mga tao. So, bumalik po. And then, si boss po, nagpadala na naman ng isang salesman. Same qualifications po nung isa. Para din po silang magaling. Pinadala po siya. Pagdating po niya sa airport, ganun din po. Nakita niya, paglapag po niya, hindi rin nagsasapatos ang nakita niya. Same with the first one. Naglakad-lakad po siya, baka doon lang. Pero hindi po. Lahat po, nang napuntahan niya, hindi rin nagsasapatos.
Tumawag ngayon po siya sa boss niya. Boss, 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 sabi niya. Magpadala ka ng sapatos dito. Iba po yung pananaw niya. Kasi yung mga tao dito, hindi nagsasapatos. There is opportunity. Mayroon tayong benta dito. Tuturuan natin silang magsuot ng sapatos para makabenta tayo. In this story po, we can say the first one, looking at the obstacle side, parang negastar po siya, parang negative. Kumbaga po, kung may superstar, may negastar. And then, on the other side, kumbaga po, pessimist po siya, positive. Sabi niya, may pagkakataon dito. What if po in our life, yung shoes na binebenta po natin, what if is winning souls? Ano po kayang pananaw natin? What if yung pong binebenta natin is related sa ating nation? Mag-iiba po kaya ang ating pananaw? We as Christians don't want to waste opportunity. Naalala ko lang po, si John Maxwell, nabanggit po niya, one of the greatest tragedy is wasted opportunity. Sa amin po, sa bangko, minsan, pag inofferan ka po ng promotion and then ni-reject mo, hindi na po babalik sa inyo yon. Kaya pag binigyan po kayo ng pagkakataon, grab po natin. Ang opportunity po comes once, baka hindi na bumalik. So like in the story po, wanting to be sure po in order to win souls or help our nation to rebuild or redeem is for us to become righteous. Our title for today's preaching po, Engage Righteousness. 3 spiritual practices every believer should demonstrate that will enable them to effectuate, engage righteousness. We have 2 key scriptures po. Let me read po. In 1 Timothy chapter 2, verse 1 and 2, I urge, then first of all, the petitions, prayers, intercession, and thanksgiving be made for all people, for kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet, lives in all godliness and holiness. Sa Tagalog po, una sa lahat, pinakiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan, panalangin, pagsamo at pasasalamat para sa lahat ng tao. Dalangin rin ninyo mga hari at mga may kapangyarihan upang tayo makapamuhay ng ano po? Tahimik, mapayapa, makadiyos at marangal. This passage encourages us to pray for everyone, those in authority, so we may live peaceful and godly lives. Hindi lang po tayo mananatili na pagpipray po yung sarili natin. We encourage po those who are in authority as well. We pray for them. It also emphasizes that importance of supplication, prayer, intercession, and thanksgiving for all people, including kings and those in high positions. Kung sino man po yung nahalal, panalangin po natin, yun po ang part natin. It is a clear command from God, a call to action for all of us to pray and mediate for all kinds of people. Maganda pong balikan lang yung word na a call to action. When we say a call to action, may gagawin po tayo. Hindi lamang po tayo taga-upo, hindi lang po tayo mananatili sa isa. Kundi, we will move with action. Sa isang key verse po natin, in Daniel chapter 7 verse 14, he was given authority, honor, and sovereignty over all the nations of the world, so that people of every race and nation and language would obey him. His rule is eternal. It will never end. His kingdom will never be destroyed. Sa Tagalog po, binigyan siya ng kapamalahan
ng karangalan at ng kaharian upang paglingkuran siya ng lahat ng tao sa bawat bansa at wika. Ang pamamahala niya ay hindi magwawakas at ang kaharian niya ay hindi mawawasak. Daniel's vision in this verse described, to him was given dominion, glory, and kingdom, that all people, nations, and languages should serve him. Let me give po meaning, engage. When we say engage, medyo malalim po, involve in activity. Kumbaga po, ilagay po natin ang ating sarili. Maririnig po natin minsan ang engage sa mga soon to be married. Engage na ako. Engage na po ako. Pledge to marry. And then, isa pong magandang meaning po ng engage is have a deeper commitment to God or a full participation, emphasizing love, devotion, and unity. Let's make meaning naman po sa righteousness. Righteousness, the state of being morally right, just, and upright, both in God's eyes and in the eyes of others. Pwede po nating ihalin tulad ang word of righteousness into integrity. When we say integrity, even though may nakakakita, walang nakakakita, ginagawa po natin ang tama. Righteousness also defines in Isaiah 33:22, righteousness is therefore based upon God's standard because He is the ultimate lawgiver. Engage righteousness. Have a deeper commitment to God based upon God's standard. God's righteousness plays a crucial role in nation building, serving as a foundation for a just and flourishing society. When a nation upholds God's righteous people, it experiences kapag ang mga tao ay matuwid sa isang bansa, experience blessings, honor, and security. Conversely, kabaligtaran pag ang mga tao naman po sa isang lugar, sa isang bansa, hindi nila isinasapamuhay ang righteousness, anong mangyayari? Decline or judgment. Hiramin ko po yung banggit ng ating Madam Lilian. If we want to see a righteous nation, we must become righteous people. It starts within us. The transformation starts by turning to God, repenting from sins, renewing our minds, and aligning our desires with God's purpose. When we say repenting from sins, dapat po, totohanan nating kamuhian ang mga maling gawi. Hindi lang po gagawa ng mabuti, may spare na tayo. Hindi po, repenting from sins, truly po, absolute po ang ating paghingi ng patawad sa ating Panginoon. Righteousness starts within us. Sabi nga sa Proverbs 14:34, righteousness exalts a nation, but sin, meron po siyang but, sin as a reproach in any people. Kung may kasalanan po, nagiging hadlang po para ang isang bansa po ay hindi tuluyang makamtan ang kaunlaran. Let us engage our lives in fulfilling our God-honoring mandate to our nation. 3 spiritual practices every believer should demonstrate that will enable them to effectuate, engage righteousness. Dito po, we will make reference 3 Bible characters who exemplified powerful spiritual practices that impacted also their nation as well. Nandiyan po si Prophet Nehemiah, Prophet Daniel, maging po sa buhay ni Moses. While we are taking actions or engaging in battle, we must be aligned to the will of God as well as a faith uncompromising generation. Number 1 po, engage in prayer seriously. Makikita po natin dito,
exemplified by the life of Prophet Nehemiah. Why was Nehemiah? Bakit po si Nehemiah? Sino po ba siya? Ano po bang meron sa kanya that we can say that he engaged in righteousness? Nehemiah was a cupbearer to the king. Kumbaga po, ang position niya, napaka-important, napakalapit sa hari. Siguro, nabanggit ko nga po, parang special assistant to the king, special assistant to the president, maybe, at that time. Nehemiah po means also, God has comforted. Our little daughter po was named Nehemiah, hope. Double-double po. God's comfort, may pag-asa pa. Kaya kung sino po yung nangangailangan ng hope dyan, hingi po kayong video sa akin. So yun, 3 characteristics po ni Nehemiah. Number 1 po, he took prayer seriously. He lived in righteousness. He had a compassionate heart. Isa po sa highlight sa buhay ni Nehemiah is when he rebuilt the walls of Jerusalem. Why is there a need to rebuild the wall of Jerusalem? Because God instructed Nehemiah to build the wall to protect his citizens from the enemy's attack. Nung nabalitaan po ni Nehemiah na nasira ang wall of Jerusalem through his brother Hanani, humingi po siya ng tulong sa Diyos sa pamamagitan ng prayer, panalangin. Nabigyan po siya ng lakas ng loob para kausapin ang hari. Kung titingnan niyo po, malapit na siya sa hari, pero hindi po niya tinitake advantage po. He took prayer seriously, sabi nga po sa Nehemiah, chapter 1, verse 11, sa Tagalog po, O Panginoon, pakinggan ninyo ang panalangin ko at ng iba pang lingkod ninyo na nagnanais magparangal sa inyo. Pagtagumpayan po ninyo ako ngayon at loobin po ninyong kahabagan ako ng hari. Nang panahong iyon, ako ang namamahala sa mga inuman ng hari. During the time of rebuilding the walls of Jerusalem, madami din pong hinarap na mga malalaking obstacles. But he stood up and led his people, believing that prayer could make difference. Sino pong naniniwala sa atin that prayer could make difference? Amen po. He prayed with humble spirit and continued praising God. Hindi po siya tumigil sa pananalangin dahil alam po niya na kahit anong mangyari, God will fight for them. Whenever you hear the sound of the horn, sabi po sa verse 20, rally to us there, our God will fight for us. Naalala ko po sa Exodus 14, verse 14, the battle is in the Lord. Kung meron po tayong mga battle na kinakaharap ngayon, ibigay po natin sa Panginoon, and you shall hold your peace. When he was in trouble, he prayed. Tayo po, pag tayo nasa trouble, ano pong ginagawa natin? Nagmumukmok. Why not pray? When the problem is worry, alalang-alala po tayo. Hingi po tayong prescription sa ating Panginoon at isusulat pa niyo doon, prayer. He lived in righteousness. God is pleased with the prayer of the righteous. Sabi po niya sa Proverbs 15:8 sa Tagalog, ang hain ng masama ay kasuklam-suklam sa Panginoon. Ngunit ito po, ang dalangin ng matuwid ay kanyang kaluguran. Amen po? Sabi po niya sa 1 Peter 3:12 sa Tagalog din po, ang mga mata ng Panginoon sa tuwid na katuon. Ang kanilang panalangin ay kanyang pinakikinggan. Ngunit ang masasama ay kanyang sinasalungat. Gusto po nating mabilis na makarating ang ating panalangin. Live in righteousness. He also had a compassionate heart. As a cupbearer po,
Pwede po niyang gawin yung lahat kasi malapit po siya sa Panginoon. But he rather choose to obey God's instruction. Instead, compliance, he possesses compassion. Pag sinabi po kasing compliance, susunod ka lang whatever it is kahit ang resulta is mali. Kasi nagko-comply ka, gusto mong i-please ang boss mo. But if you have a compassion heart, ang kasagutan po nito, ang resulta po nito ay kabutihan. He did not think of himself alone, but also his nation, Jerusalem. Nagkaroon siya ng malasakit. Naalala ko lang po yung centurion. So yung centurion po, the story of centurion, hindi po para pansarili niya ang kanyang pinanalangin, kundi po dun sa kanyang kawal. Kumbaga makikita po natin, hindi po humingi ng himala para sa pansarili niya yung centurion leader, kung hindi para dun sa kanyang kawal. That is compassion. Lalo pong pinagsikapan ni Nehemias na maitayo ang nasirang pader. Mahirap nilang magawa ito, ngunit sa tulong ng Diyos, muli nilang naitayo ito. Sa loob po ng 52 araw, Nehemiah was able to rebuild the walls of Jerusalem. We, as Christians po, what can we rebuild today? Maybe, rebuilding our family. Sino po sa atin, kasalukuyan, mayroong conflict between parent and children, hindi pagkakaunawaan, magkakapatid po. It's the time po, ngayon po, to rebuild our family. Sa atin pong financial stability, kung hanggang sa ngayon, hindi pa po tayo nakakaranas ng breaking sa ating bondage sa ating financial, why not ask God to help us to break in this bondage? Our health, hanggang ngayon po, nakakaranas po tayo, hindi maganda sa ating kalusugan. Why not start healthy lifestyle? In our career, in our ministries as well, or even in our nation, it starts within us. How do we apply this? Take prayer seriously. Pray before we start off the day. Paggising pa lang po natin, manalangin na. Kahit ang sitwasyon po, hindi nangihikayat ng panalangin, pray seriously. Pray as you go. Pray about everything. Pray in all seasons. Hindi lamang po sa panahon ng katagumpayan, hindi lamang po sa panahon ng kahirapan. In all seasons, I encourage everyone to pray with thanksgiving. Stand in righteousness and always have a compassionate heart. Whatever we are rebuilding right now, naniniwala po ako, sa tulong ng Diyos, we can rebuild whatever walls destroy in our lives. In our career, in our ministry, at sa ating bansa. Manindigan po tayo. Short testimony po. In my career, as a bank manager po, nung una, takot po akong mag-share ng Word of God sa mga staff ko. There were times na nakikita ko sa kanila na there was sadness pa rin po sa kanilang mga mukha. Dahil doon, nagkaroon po ko ng pagnanais na maranasan din po nila whatever I'm experiencing po sa presence ni Lord. I prayed to God, bigyan niya ako ng lakas ng loob. I took the opportunity being their boss. Sabi nga po ng ating Madam Lelia, pag ikaw ang boss, wala silang magagawa. As of now po, we have a regular life group meeting every Monday sa office po namin, sa branch po, where I share nuggets of hope. Hindi na po ako nahihirapan. Whatever
we preach, we heard, every Sunday services po natin, yun na po yung inilelay down ko sa kanila. For God's glory po, they are always excited every Monday. Pati po yung mga napupunta sa aming branch, lagi po nila akong sinasabihin, oh, yung nuggets natin. Nakakataba po ng puso. Praise God po. If we want to experience real breakthrough, let's participate in fulfilling God-honoring mandate to us. That is, yung Great Commission po, is to win souls. This is our very own product that is free at hindi po mahirap ibenta. Huwag na po natin antayan na ang kaligtasan po ay may kabayaran, may kapalit. May gagawin pa tayo para lang makuha ito. Habang libre po, I encourage everyone, let us sell. Let us win souls. Sabi nga po sa Matthew 24:13, and this gospel of the kingdom will be preached in the whole world as a testimony to all nations, and then the end will come. Mayroon po tayong gagawin. Engage righteousness so that we can win souls. Mga minamahal na kapatid, this is the kind of spirit we ought to have when we do the Lord's work. Tayo po ang gagawa nito. We must have a strong resolve to commit ourselves fully to the work. Hindi lang literal na pader o building na simbahan. Bagkus, higit nating kailangan, ito po ang pinakamaganda, pagpapalakas sa ating spiritual na buhay. Upang tayo po ay maging matuwid sa harap ng ating Diyos. Ito lang po ang puhunan natin para makapag-win ng souls is to strengthen our spiritual life. Are you willing to accept po ba? Mag-involve na muli tayo sa panalangin? Amen. Let us move on. Humakbang po tayo. Let us embrace isa pamuhay po natin. Point number 2 po, face challenges with God courageously. Dito po makikita natin sa buhay po ni Prophet Daniel. Harapin ang mga pagsubok. In our everyday life, masasabi po natin, hindi normal ang buhay kung walang kinakaharap na problema o pagsubok. Wala pong makapagsasabi sa atin na wala siyang nararanasang pagsubok. Sige po, magtas nga pong kamay. Sino po yung walang problema? Amen. Diyan po magaling ang ating Panginoon. Yung pong tinatawag natin na gap between problem, diyan po papasok ang ating Panginoon sa ating buhay. Papasukin lang po natin siya, siya na po ang magpupuno sa atin. Amen po. Isang bagay na natutuhan ko po sa aking previous mentor, na instead using the word problem, why not use the word challenge? Tingnan po natin. Pastor, may problema po tayo, parang ang bigat agad. Why not use, Pastor, may challenge po tayo. Parang gumagaan po siya. Hindi siya mabigat pakinggan. And in every problem or challenge, let us deal to face it. Hindi po natin kakayanin kung tayo lang. Hayaan po natin patulong tayo sa ating Panginoon. Sabi nga po sa Santiago chapter 1, verses 2 and 3, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng pagsubok. Kung titingnan po natin yung verse na yon, parang magalak pa tayo, nakakaranas na tayo ng pagsubok. Pero hindi. Kung titingnan po natin yung long-term perspective po nito, it strengthens our faith. When the time na darating po ang mga problema, hugutin lang po natin yung ating pananampalataya, kakayanin po natin ang ating mga kapagsubukan.
Dealing with challenges with God's help involve, tatlo po, trusting His promises, seeking His guidance, and remembering that He is with us in every situation. By focusing on God's strength and love, we can find peace and courage to overcome obstacles. Faith over fear. Mas maganda po sa pag mga hinaharap po natin mga kapagsubukan, increase po natin ang faith po natin rather than fear. Kung mangingibabaw po yung fear, wala, nandyan lang po tayo sa gilid-gilid. Pero kung i-increase po natin ang faith over fear, we are more than enough to face challenges. Seeking and trusting God's guidance is the habit of sharing your fears, doubts, and concerns with God, as well accepting His advice. Dito po sa Book of Daniel, chapter 4, verse 27, basahin po natin. King Nebuchadnezzar, please accept my advice. Stop sinning and do what is right. Break from your wicked past and be merciful to the poor. Perhaps then you will continue to prosper. Sa amin po, sa bangko po namin, mayroon po kaming mantra, do things right the first time. So sa mga bagong mga teller na hire po namin, tinuturuan po namin na gawin nila ng tama sa unang pagkakataon. Kasi pag tinuruan mo po sila ng shortcuts, ang mangyayari, mapapahamak po sila. No shortcuts. Makikita po natin in Book of Daniel chapter 6, how Daniel dealt with his challenge of faith. When King Darius became king of Babylon, he decided to divide the kingdom into 120 kingdoms, or provinces maybe. He also appointed Daniel as one of the high officers of each one kingdom. Kumbaga binigyan po siya ng isang kingdom para pamahalaan. Moreover, because of his great ability, he was appointed as ruler over all the 120 kingdoms. Nakita po yung ni King Darius ang kagalingan po ni Prophet Daniel. More than sa hinahawakan po niya, ginawa po siyang administrador dun sa lahat po ng mga 120. Kumbaga, na-promote po siya. When the other ruler heard about that, they were jealous. Kumbaga po, siguro nagkaroon ng jealousy dun sa ibang appointed leader. They began searching for some fault in the way Daniel handling his government affairs, but to no avail. Hinahanapan po siya ng mali sa kanyang trabaho. Pero dahil matapat po siya, hindi po siya nakikipag-compromise. Wala pong nakitang pwedeng ibutas sa kanya. In verse 5 po, na magigita natin yung mga jealous rulers, they think big, nag-isip po ng mas malaki. The only way they could accuse Daniel was about his religion, ang kanya pong pananampalataya. Sige, dito natin siya tirahin, kango nila. In verse 6, they decided to pass a law for 30 days. Any person who prays to anyone except to their king will be thrown to the lion's den. Gumawa po sila ng batas. Baka nung panahon po na yun, naipasa po sa mababang kapulungan, na-elevate po sa Senado, and then pinirmahan po ng presidente. Naging batas po. Kumbaga, pag sinabing batas, decree at the Old Testament cannot be revoked. Strictly enforced. In verse 10, Daniel learned about this law. Instead of fear, ano po nangibabaw kay Daniel? Faith arises. Sige nga po, ulitin natin. Faith arises. Imbes na po takot, lalo pong nagpursigi si Daniel. He went to his room upstairs, windows open toward heaven, and he does his regular habit of praying. Ano po?
3 times a day with thanksgiving to God. Hindi po siya natakot, bagkus lalo po niyang idiniin ang kanyang pananampalataya. In-elevate po niya. Tayo po kaya ba nating ipaglaban ang faith po natin even when we know may consequence? What if circumstances doesn't align with us? Ito po mga jealous rulers na to, siguro at the time kung may mga cellphone na po, baka binidyohan po si Daniel habang siya po yung nagpupuri. Bakit po? Para may pakita po silang ebidensya sa hari na siya'y lumabag. Ito po, nagsumbong na ang mga jealous rulers. They heard that the king gave orders for Daniel to be arrested and thrown into the lion's dens. Sabi, yung Kapampangan, sasabihin po siguro, ikit miya, sasambaya king Diyos na. Nakita namin, sumasamba siya sa Diyos niya. Kasi yun po yung nakita nilang kahinaan niya, yung faith po niya. In verse 19, very early in the next morning, the king got up and hurried to the lion's den. Verse 20 po, he got there, he called out in anguish. Sabi po niya, nag-aalala pa po siya, Daniel, servant of the living God, was your God whom you serve faithfully able to rescue you from the lions? In verse 21, Daniel answered, long live the king. My God has sent his angel to shut the lion's mouth so that they would not hurt me. For I have been found innocent to his sight, and I have not wronged you, your majesty. Hallelujah! Napakaganda po. Hindi man po siya nasaktan, wala man pong nangyari sa kanya. More than that, in verse 23, ito po yung matindi. The king was overjoyed and ordered that Daniel be lifted from the den. Not a scratch was found on him, for he had trusted his God in times of challenges. Ano pong nangyari? Mga kapatid, kung nung una po nagpas ng batas na kung sino man ang makitang sasamba, baligtad po ngayon. Nagpas po sila ng batas na lahat po ay sasamba sa Diyos po ni Daniel. Sino po sa atin ang ready na yung mga kapagsubukan po natin will be converted into victories. Yung pong ating mga sadness will change into joy. Amen. Yung mga sigalot po, ready na po na pitasin natin. Nag-aantay lang po. Hayaan lang po natin ang Panginoon ang kumontrol sa ating mga buhay. God is exercising His sovereign wisdom over all the world affairs, even the actions of the most powerful individual rulers of the day. Para po maging maayos ang pagsubok, harapin po natin ito. Huwag nating talikuran. Minsan, alam natin na ang pagsubok natin ay tapos na. Pero bakit po bumabalik? Ang tanong, may ginawa po ba kaya tayo? Banggit po ng ating Pastor Alex, there are problems that remain problems, not because they are unresolved, but because they are simply left as they were. Wala po tayong ginawa. Natulog lang po tayo. Baka nag-cellphone. Why not entrust to God po? Pag binigay po natin sa Panginoon, ito po yung specialty ng Panginoon. Specialist po siya ng answering ng ating mga prayer. What are your lions den? Ano po yung mga lions den natin sa buhay? Maybe we are facing, yun nga po, yung ating family conflicts, community,
work, how you handle it, how you approach it, how would you respond? Baka more on emotional ka lang, emotion-driven. Naalala ko lang po, testimony, when I was appointed a manager po, I'm from Concepcion, Tarlac po. I'm assigned at San Carlos, Pangasinan. It was 112 kilometers from my residence. It will take you 3 hours travel. One pasada lang po yun. Kung babalikan mo yun 6 hours. Kung balikan ka, ubos oras mo, wala ka na sa opisina. Yung pong eldest ko, si Ethan, he was around 6 or 7 years old at that time. Kausap po niya yung lola niya kasi naiiwan po siya noon sa lola niya. Yung mother ko po na nasa langit na din po, nakaspiling ni Lord. Nag-uusap po sila. Sabi niya, Lola, sana kahit hindi na manager si Daddy, kasama lang natin sana siya. Sa murang edad po niya, time is essential. Pero kung I'm facing emotional lang ako, kasi tumarok po sa akin yun eh. Pero kung emotional driven lang ako, siguro hindi ko na tinanggap yung position. Pero ipinasa Diyos ko po. I'm here now sa harapan po ninyo. Sa habag po ng Panginoon, kahit hindi po ako karapat-dapat, ito po, pinromote po ng Lord. In accepting challenges po, una po, accept the reality. Yung mga realidad po, accept muna po natin. What you are experiencing right now, ask the guidance of the Holy Spirit. Let us move on. Paano po mag-move on? Read the scriptures. God will speak to us sa mga salita po niya. Dahil ang mga salita po ng Panginoon ay buhay. Amen. Isang suggestion po sa atin, if you are struggling how to handle your challenges, make amends for past mistakes. It's helpful po to establish a new commitment. Don't be afraid to seek guidance. First, syempre po, una sa ating Panginoon. Or from a trusted family na alam po natin na pagkakatiwalaan po natin. Or spiritual leaders po natin dito sa ating church. You can ask them to check up on us to see how well we are keeping up. Be open to suggestions so that you will not keep making wrong things. Nandyan po yung ating mga elders, sina pastor po, to help us, to guide us. Kumbaga, wag po tayong trigger happy. Nandyan po yung ating mga tagapanguna sa church para i-guide po nila tayo. That's the point number 2 po. Face challenges courageously. Last po, third, focus on eternity consciously. Sa buhay po ni Moses, makikita po natin, Moses was God's servant who led the Israelites out of their captivity. He taught them to focus on eternity. He understood by revelation that focusing on temporal will not make a person live righteously, but carelessly. Kung ang pananaw po natin sa buhay is more on temporal things, palagay ko po ang buhay natin magiging wasak. Tulad po ng mga Israelites, they were always murmuring. Binibigyan na nga po sila ng himala ng ating Panginoon, signs and wonders, but still they are murmuring. Bakit po? They have short duration of understanding. Sometimes, wala silang long-term perspective. Kung titingnan lang po natin, kanilang buhay, niligtas po sila
from wilderness to eternity, ma-appreciate po nila ang ginagawa ng Diyos sa kanila. Sabi nga po sa Psalms chapter 90 verse 12, teach us to realize the brevity of life so that we may grow in wisdom. Brevity in the Bible means shortness of time, while eternity is unending time. In 2 Timothy chapter 2 verse 22, run from anything that stimulates youthful lust. Instead, pursue righteous living, faithfulness, love, and peace. Enjoy the companionship of those who called on the Lord with pure hearts. Sabi po sa NLT, flee the evil desires of youth and pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord out of pure heart. Focus on eternity consciously. It is non-negotiable for us believers that our focus must be on eternity. Why? Because eternity po, ito po yung ating final destination. 3 things to do to focus eternity. Number 1 po, to having a pure heart. In Psalms chapter 6 to 86 verse 11, David pray, teach me your way, O Lord. Hiningi po niya yung tamang daan, hindi po yung daan na maaliwalas, pero ang kahantungan naman po ay kapahamakan. Rather, yung daan na makipot, may challenges, pero may walang hanggan. That I may walk in your truth. Give me an undivided heart. When we say undivided heart, it is absolute. Pag sinabing absolute, buong buo. Sa ating pong paglilingkod, hindi po pwedeng maglingkod lang tayo ng 1/4. Hindi po pwedeng maglingkod lang tayo ng 1/2 or 3/4. Hiningi po ni Haring David an undivided heart. Bakit po? That I may fear your name. Para po magawa ang kalooban ng Panginoon. Kasi po, kung may puwang sa ating puso, tendency po, makakagawa pa po tayo ng mga hindi tamang bagay. It will lose our focus in eternity. Magbibigin na naman po tayo sa umpisa. More of you, less of me. Banggit po sa book of John chapter 3 verse 30, he must become greater and greater, and I must become less and less. We must submit all authority over to our Lord Jesus Christ and not to any distractions of this world. Kumbaga po, sa ating araw-araw na pamumuhay, hayaan po natin ang Panginoon ang pamuhay natin. Siya po ang mailagay sa ating buhay. Hindi po kung ano yung mga any distractions or shallow things sa ating mga kinakaharap. Hayaan po natin ang Panginoon ang pumuno sa atin. Pangatlo po, serious consecration. When we say serious consecration, it has something to do with holiness, purest. Banggit po ng ating Senator Joel, if it is from the Lord, it must be the purest, it must be the holiest, and should be the best pag sa ating Panginoon. Amen po. Doon po sa Ezekiel chapter 22 verse 30, sabi po, I look for anyone to repair the wall and stand in the gap for me on behalf of the land. So I wouldn't have to destroy it, but I couldn't find anyone. In this challenging time, God is looking for individuals who will stand in the gap. Tayo po yun. Pleading for God's mercy, justice amidst this broken world. Hindi po gagawa yung hindi mga mananampalataya. Tayo pong mananampalataya na binigyan po ng lakas at power ng ating Panginoon.
tayo po ang mag-fulfill dun sa gap upang makarating po tayo, maging ating mga mahal sa buhay, sa eternidad. Conclusion po, the walls of Jerusalem were built. Kita po natin, naitayo po muli. Daniel in the lion's den did not get any injury. Moreover, he got promoted. After experiencing a great accomplishment, it is tempting to let our guard down. That is one thing, though, we must not do. Nehemiah realized that the strong wall they had just completed was useless if the city gates were left open to attackers. Sa ating pong pamumuhay, lalo na kapag tayo pinakakaranas ng mga katagumpayan, magbantay po tayo. Minsan, dyan po yung mga general ni Taning po, dyan po sila magaling din. Pag alam nilang pumasok na po yung apology sa atin, minsan napapabayaan po natin ang ating mga sarili. Kaya sabi po sa Proverbs chapter 4 verse 23, guard your heart. Bantayan po natin ang ating puso. He set guards in place with clear instructions designed to prevent any enemies to get in. Kung meron po tayong nagbabantay, binabantayan po natin ang ating puso. Hindi po tayo mapapasukan ng kalaban. We must keep up our guard, especially after the time of victory. Minsan, compromises might come in. Dahil nanalo yung politiko, yung sumuportang businessman, hihingi ng pabor. Dito po, compromise might get in. Sabi po niya sa Unang Hari, chapter 8, verse 61, kaya't maging sakdal nawa ang inyong puso sa Panginoon nating Diyos, na magsilakad sa kanyang mga palutuntunan at ingatan ang kanyang mga utos gaya sa araw na ito. Let us seal po our commitment today. I encourage po, hanggang saan kaya ang kaya nating harapin o gawin to become more disciplined Christians. We will not compromise. In Mark chapter 8 verse 36, sabi nga po niya, makamtan man po natin ang lahat ng yaman sa mundo, kung ang kaluluwa naman po natin ang kapalit. Gusto niyo po ba yon? No, amen. Kahit hindi ako ma-promote, kahit hindi ako mabigyan ng pagkakataon, pero kung ang kaluluwa ko naman po ay ligtas, yun ang pinakahigit po sa lahat. Amen. Anumang sitwasyon na meron tayo sa buhay, kaya nating ipangako na tayo'y susunod sa utos at kalooban ng ating buhay na Diyos. Result is important than just knowing the will of God. It's not enough to just know the word, naalaman po natin, maganda yung message, only lectured, nasa atin lang po. Pero hindi po natin isinasapamuhay, useless din po. Pero kung yung narinig po nating magandang message, or even simple message, nagrema po sa atin at pinamuhay po natin, in-apply po natin when we are in troubles, that's the power of our God. Doon po magaling ang ating Panginoon. When you are in trouble, buklatin mo yung mga mabubuting gawa ng ating Panginoon, yung mga salita niya na buhay, gamitin natin. We will not compromise. Naalala ko lang din po ang ating mahal na si Brother Eddie. Dun sa JIL Love Story, binabasa ko po to. I was amazed dun sa paninindigan po ng ating mahal na Brother Eddie. At that time, leader po siya, may nagwewelga. Dumating po yung boss ng company. Pumasok po siya, nakakotse, sumili po, nakita si Kuya Ed, Brother Eddie, binigyan po siya ng blank check.
Ano po yun? Suhol. Para ma-stop po yung mga nagwewelga. Siyempre, pag na-stop po yung welga, wala nang problema sa company. Ano pong ibig sabihin ng blank check? Infinity po yun. Walang, ikaw po, blank check pong binigay kay Kuya Ed, kahit anong ilagay po niya, kahit hanggang for life po, hanggang ngayon, pwede na po sila. Wala na po silang gagawin. Kung makasarili lang po ang ating minamahal na si Brother Eddie, baka at that time, sitting pretty na lang. Pero hindi po, pinaglaban po niya ang karapatan ng mga tao. He has a compassionate heart. Hindi po niya kinompromise ang mali. Church, pag alam po nating mali, wag po natin ipaglaban. Sabi nga po, this world is too poor to buy my convictions on the principles of truth, justice, and righteousness. Hindi po nagpatinag ang ating Kuya Ed. Bagkus po, nanindigan po siya. Hindi po niya hinayaan yung mga short-term commitment. Kasi yun po, kung yung cheque po, baka, kung hindi po napapalit, baka na-stale pa yun. Pero hindi po. Tingnan nyo naman po ngayon ang bunga. Tayo po nandito, sumasamba sa tunay na Diyos. Amen po. God is all-knowing God. God is omniscient God. Wala pong imposible sa ating Panginoon. I would end up po dito sa isang kwento sa Bible. Balikan lang po natin ang story po ni Shadrach, Meshach, and Abednego. At that time po, they were built a golden statue. Si Haring Nebuchadnezzar nagpatayo po ng malaking golden statue. Siguro, kung titingnan po yun, siguro 3 palapag ang laki. Gold po lahat. Nagpasa din po ulit sila ng batas. Dapat lahat sasamba doon sa golden statue. Kung hindi ka sasamba doon, anong kapalit? There's compromise here. Anong kapalit? You will be thrown in the fiery furnace. Mainit po yun. Siguro higit pa sa parang impyerno na. Pero ito pong 3 ito, si Shadrach, Meshach, and Abednego, born again din po sila. Alam din po nila yung 10 Commandments at that time. They do not worship other God beside our one true God. Sabi nga po sa Daniel chapter 3 verse 18, but even if He doesn't, we want to make it clear to you, Your Majesty, that we will never serve your gods or worship the golden statue you have set up. Kung hindi man kami iligtas, napakahirap po nun. Nakaabang yung consequence. Baka siguro hindi natin kaya, pero sa tulong ng Diyos, kakayanin natin. Kung hindi man kami iligtas ng Panginoon, hindi rin kami sasamba sa golden statue na yan. Tayo po, I encourage everyone. Ganyan din po kaya yung panalangin natin. We have that kind of spirit, just like Shadrach, Meshach, and Abednego. Kung paano po sila manindigan. Kung paano po sila tumayo. Napakaganda pong alalahanin na kapag ang Panginoon po ang kumilos sa atin, walang imposible. They were determined to be faithful and righteous before God no matter what. Gusto ko po talaga dito yung word na even if. Kung hindi man. Minsan sa mga prayer natin, hindi pa unanswered pa, baka bumigay na. Pero even if that meant that they trusted the Lord,
whatever the outcome. Sa atin po, kung ano man po yung, hindi ko man po alam kung ano yung nararanasan natin, kalalagayan natin ngayon, why not apply this? Itiwala po natin sa Panginoon. Makita po ng ating Panginoon ang ating pagiging righteous. Siya po ang kikilos sa ating mga buhay. Sige po, palakpakan natin ng Panginoon. I encourage po everyone, please stand up po. Let me lead lang po kayo sa isang simple prayer. Sige po, samahan niyo po ako. Father God in heaven, we thank you for this morning. We thank you for your message. We thank you for your word. Lord, kayo po ang kumilos. Kayo po ang maghari sa buhay po ng bawat isa sa amin. Lord, engage us in righteousness, O God. Lord, help us to increase our faith, O God. Ikaw po ang maipamuhay namin. At kung hindi po, Lord, hindi po yung mga alalahanin sa buhay ang aming itataas, kundi ikaw lamang, Panginoon. We pray, Father God, sa oras na ito, kung sino man po, Lord, nakakaranas, Lord, ng mga sakit karamdaman, and even our loved ones, we believe, Lord, you are our Jehovah Rapha, our God that healeth thee. Kung sino man po nakakaranas po, nangangailangan ng iyong pabor, you are our Jehovah Jireh. You are our great provider. You don't have to worry. We are just stewards in this earth. Kung sino man po nangangailangan ng victory, you are our banner. Kung sino man po, Lord, nakakaranas sa mga oras na ito ng kagulumihanan, nangangailangan po ng kapayapaan, remember, church, God is our shalom. He gives peace to us. We thank you, Father God, Lord, sa buhay po namin. Ayaw po namin na maging dahilan ng aming buhay upang hindi ka po mabigyan ng kaluguran. We ask you, Father God, to take full control in our lives. You are our one true source of righteousness. You alone. Wala po kaming ipaglalaban, kundi ikaw lamang po, Panginoon. Salamat po ng marami, Panginoon. Salamat ng marami, Jesus. Ikaw lang po ang aming pinupuri, sinasamba, dinadakila sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Thank you, Brother William. How many of you were blessed this morning? Kapareho ko? Purihin ang Diyos. The best clap of praise to Jesus for that very inspiring, challenging message which I believe is direct from the throne of God. Nakakatuwa po na makita ang mga mananampalataya ng Lord Jesus who are not just talking about their faith, but who are living out. Bang hindi mo lang sinasabi, kundi ipinapamuhay mo talaga ang iyong buhay pananampalataya at ang pagsisikap na mabuhay ka ng tama at matuwid sa harap ng ating Panginoon. So, righteousness hindi lang ito dapat na phrase, kundi sinisikap talaga natin na ipamuhay siya. So, kabataan pa lang kasi si Brother William na-train ito sa mga seminars ng ating KKB. Nag-speaker sila Senator Joel, ang mga pastor natin, lalo na si Brother Eddie, na ikintal sa kanyang puso yun Kaya madalas kong marinig sa kanya yung sinabi ni Senador na natutunan din kay Brother Eddie, if it is unto God, it should be the holiest. It should be the purest. It should be the best. Kasi ibinigay ng Diyos yung best niya sa atin.
At minsan ka lang mabuhay. In effect, dun sa kanyang preaching, the very title is an encouragement. Huwag lang natin pag-usapan ng righteousness. Engaged in the life of righteousness. At pagkatapos may 3 practices that will validate that kind of lifestyle. Ang kabaligtaran kasi ng righteousness, mga kapatid, ay kalikuan, kawalang katwiran, kalokohan, kasamaan. Yun ang kabaligtaran lahat ng righteousness. So if you're not committed for righteousness, what are you committed to? And you cannot just become righteous all of a sudden. Una, siyempre sa ganang sariling atin, hindi natin kaya dahil fallen ang tao eh. So ang simula, isuko mo ang buhay mo kay Jesus para maranasan natin yung divine exchange that the righteousness of Jesus will be imputed unto us. And then through the help of the Holy Spirit, matatransform ang iyong buhay. Hindi man overnight. Pero yung ipinapakita natin sa Diyos, nagsisikap ka na mabuhay sa tama at matuwid, tutulungan ka ng Panginoon. Palakpakan po natin ang Diyos. Napakagandang mga paalala. Ang katwiran, hindi lang pinag-uusapan, kundi isinasakabuhay. At pinaninindigan mo. yun ang lakas eh. And then 3 practices include, engage in prayer seriously, exemplified by the Bible character Nehemiah, face challenges with God courageously. Huwag ka lang magmukmok na parang wala nang mangyayari. Hindi, sa tulong ng Diyos, mahaharap mo lahat ng hamon sa buhay. Exemplified by Daniel. And then focus on eternity consciously. Napakagandang mga paalala. Exemplified by Moses when he said that, teach us, Lord, to understand the brevity of life. Turuan mo nga kami na maunawaan ang kaiklian ng buhay upang kami mabuhay ng may karunungan. Kasi yung mga nag-ooperate sa short term, shortcut, anong litaw? Short change ang iyong buhay. Kailangan long term. At higit sa lahat, eternity. Hindi yung immediate happiness lang ang gusto kahit compromising ka na. Mas masarap yata kapag na-promote ka, kapag nagtatagumpay ka, may patotoo ka na kapag lumingon ka, alam mong nakuha mo yung promotion hindi dahil ng maniobra ka. Gumamit ka ng paraan ng mundo, ng paninira, at kung ano-anong paraan, makuha mo lang yung promotion, pero wala kang patotoo. Masarap kapag alam mo, kamay ng Diyos ang nagtaas sa'yo, kahit sino hindi ka pwedeng ibagsak. Purihin ang Panginoon. Napakagandang mga paalala, no? Engaged righteousness na ang pinahahalagahan natin yung ating matuwid na pamumuhay sa harap ng Diyos. At katulad nila Daniel, Shadrach, Meshach, Abednego, itutulot ng Panginoon yun that we will encounter difficulties, mga kapatid. Because difficulties will reveal what kind of faith that you are having. Madaling sabihin, ako'y sa Diyos, nananalig. Pero pagdating ng pagsubok, pagdating ng trial, doon mapapatunayan kung totoo o palso ang pananampalataya mo. Yung totoo, maninindigan yan. Pero yung mga gusto lang after ng convenience, naku, madaling bumigay yan sa compromises. Tapos tuwan-tuwa tayo, narinig natin, na katulad nila Daniel, during his time, walang masilip sa kanya. Na-promote siya, wala siyang kickback. Wala siyang percentage. Alam niyo na ang aking ibig sabihin. Talagang matuwid at walang makitang kahinaan sa kanya no banga nagseselo sa kanya, kundi ang katapatan niya sa Diyos. At pumasok sa isip nila, wala tayong may bubutas dito, magpagawa nga tayo ng anti-God bills. At ang bill, walang pwedeng dalangin ng Diyos, kundi ang Nebuchadnezzar. Nag-gullible naman si Nebuchadnezzar, egomaniac. Mukhang maganda yun na. Walang ibang sasambahin Diyos, kundi ako. Kumbaga sa palasak na termino na uto nila, si King Nebuchadnezzar. Pumasa sa lower house, upper house, pinirmahan decree. Hindi nagpatinag si Daniel. Alam niyo, iniisip ko,
Kasi tuloy pa rin ang prayer niya kahit alam niya ang hatol, itatapon sa yungib ng mga leon. Kung ngayon pa lang, walang ganong klase mga batas, hindi ka na marunong manalangin. Paliban-liban ka sa iyong pagsamba. Paano pa kaya kung may batas ng ganon? So whatever you are right now na kinakaharap nating pagsubok, diyan ka magsimula na patunayan ang katapatan sa Diyos na buhay. And wait for the promotion of the Lord. At pagkatapos isang nag-weekend pa sa akin doon sa na-share ng ating kapatid, Brother William. Yun ang batas. At yun ang gustong ipatupad. May nanindigan si Daniel. Magalang pa rin. Okay lang. Kahit parusahan mo ako. Pero magiging matapat ako sa Diyos na utang ko sa Kanya ang lahat. Hindi ko siya kayang pagtaksilan. Dahil may nanindigan, pati batas na bago. Nagkaroon ng panibagong batas. Lahat ng hindi kikilala at hindi rerespeto sa Diyos ni Daniel ay parurusahan. Baligtad na, purihin ng Panginoon. Be that man. Be that woman. Sa iyong opisina, sa iyong community, you're not self-righteous, hindi ka mayabang, pero ikaw ay naninindigan. Pwedeng ikaw ay matapang nang hindi ka mayabang, mapagpakumbaba na hindi ka mahina. That is the virtue of the growing Christian. Suffice that I would also add this, because this is our prayer. Meron tayong programa na ang tawag ay Vision 2500. Isama natin lagi sa prayer. It's a simple vision for us to have at least 2,500 JIL people in every city and municipality. Not limited to 2,500 naman, pero at least. Pero may 5 qualities sila. Ano po yung 5 qualities? Number 1 is God lovers. Mapagmahal sa Diyos, hindi lang yung sarili ang mahal, kundi mapagmahal sa Diyos. Number 2 is nation and world changers. Number 3 is history makers. Gumuguhit ka ng kasaysayan. Hindi ka lang nagpapalipas ng oras at inuubos mong sarili mo sa social media just to fill up your time, just so you can say na may nangyari, whereas in fact you are living in illusion and you are unproductive. Kundi gumuguhit ka ng kasaysayan. Meron kang God-honoring goals. At pagkatapos, number 4 quality is victorious. Number 5, most important, is Christ-centered. Can we recite that together? Number 1, God lovers. Nation and world changers. History makers. Victorious. Christ-centered. Sabihin mo sa iyong katabi, ikaw yon, kapatid. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Be that person. Be that woman. Be that guy. And no, we're not talking about perfection because we're still human beings. Pero yung pinapakita mo sa Diyos kapag medyo na nadapa ka, yung bumabangon ka sa tulong ng Diyos. Yung hindi ka nananatili sa pusali ng katalunan. I believe today, even as we pray, pag na-develop natin yung ganong qualities, engage ang righteousness natin, na righteousness ng Panginoon, puputulin ng Diyos ang litanya ng pagkatalo mo sa buhay. Papalitan niya ng promotion, papalitan niya ng tagumpay, papalitan niya ng pagpapala, malulwalhati mo pa ang Panginoon. Purihin ang Diyos. Lift your hands to Jesus, please. Maging kayo po na nasa overflow space. And those joining us via live stream, we're gonna sing a song that will serve as a vow. Ito ay pangako natin, panata natin sa ating Panginoon. Our worship team will lead us. Di man sapat aking magagawa. Yes, Lord. Sa paglilingkod sa Diyos na nagila. Di man sapat mag-isang salita. Sa pagpupuri at pagsamba sa iyo, aking Ama. Anumang sitwasyon at pagkakataon, magmamahal, magtatapat sa iyo. Maglilingkod sa iyo. Maglilingkod sa iyo nang may kagalakan.
Say it to Jesus. Panginoon, ako sa'yo'y magtatapat, ibibigay lahat ang sa puso ko. hindi hanggan itong mundo, Panginoon. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gamitin mo para lamang sa kaluwalhatian mo. Nakatas po ang ating mga kamay sa presensya ng ating Panginoon. Alam ko pong espesyal na nangusap ang Diyos sa puso ng bawat isa. Ano man ang kalagayan natin socially, hindi yan ang importante sa Diyos. Ipakita lang natin sa Panginoon na sumeseryoso tayong inuuna siya. Nagpapasakop tayo sa Kanya. At sa Kanyang paghahari, nagsisikap tayong mabuhay sa katwiran. Pangako niya sa Mateo 6:33, if we will do that, na pagsumakitan nating una tigit sa lahat, na tayo ay pagharian ng Diyos at mabuhay sa katwiran. Nangako ang ating matapat na Diyos, lahat ng inyong pangangailangan ay idadagdag sa inyo. Nakita natin yan sa buhay ng ating kapatid and to many other brothers and sisters. Lahat ng platforms na itiwala ng Panginoon dahil alam nila kung saan sila pinulot ng habag ng Diyos. Ang kanilang naging pangako sa buhay, ibabandila ko ang katapatan mo. Mabubuhay ako ng tama sa iyong harapan. Ang iyong mga matutuwid na kaparaanan ang siyang aking isa sa kabuhay. That is engaged righteousness. Ang katwiran hindi lang pinag-uusapan. Ipinamumuhay mo ito. Ipinaglalaban mo ito. Tinitindigan mo ito. At sa tulong ng ating Panginoon, by doing so, God is being honored with your life. And believe me, those who honor the Lord, God will also honor them. Iba kapag kang Diyos ang kumilos, nagparangal. So, if there are certain things that you still allow in your life, dear brothers and sisters, that you know ay hindi na righteousness, it's not too late to make an amend. Hindi huli ang lahat. Kung ikaw ay madali pa rin mahulog sa pagsusugal because of the spirit of greediness, wrong habit, you offer mo yan sa Diyos. Hingin mo sa Panginoon, kaya Kanyang palayain na kung sasagana ka hindi sa magitan ng sugal. Sasagana ka kasi pinagpala ka ng Diyos na buhay ka sa katwiran. Kung ikay nakapasok sa isang relasyong alanganin, muli mong isipin, itaas mo sa Panginoon, Lord, tama po ba ito? And make an amend, it's not too late. Itama ang dapat itama. Sapagkat hindi huli ang lahat sa isang lumalapit sa ating Panginoong Jesucristo. Ayokong mabuhay sa maling daan. Nais kong tumahak sa daan ng katwiran. And in moments of weakness, seek the help of God. And Jesus will be there to strengthen you. Nakatas ang kamay natin sa ating napakabuti, mahabaging Diyos. Sumunod nawa ang lahat ng nagsasabing, nais kong mabago ang istorya ng aking buhay. I want to be a God lover, a nation and world changer, a history maker, a victorious Christian, and a Christ-centered child of God. Sumunod tayo sa prayer, sabihin natin, dakilang Diyos, maraming salamat po. Nadama ko sa aking puso. Nangusap ka ng napaka-personal. Kalooban mo, O Diyos, na mabuhay ako ng tama sa iyong banal na harapan. Hindi para itaas ang aking sarili, kundi para maluwalhati kita. Sapagkat napakamahabagin mo, kinikilala ko ang iyong biyaya ay higit pa sa sapat. Inilalapit ko ang aking puso, ang aking buhay. Siyasatin mo ko, Panginoon. Wasakin mo nga sa akin ang anumang lihis na gawi at mga motibo at mga maling kaparaanan sa buhay. Palayain mo ko, Panginoon. Tulungan mo ko
sa magitan po ng inyong kapangyarihan, ng inyong masaganang biyaya, na ako'y makaahon mula sa mga maling daan ng buhay. I am committed, Lord. I will live righteously through the righteousness of Jesus in my life, not by my own righteousness, but through Christ's righteousness. I confess you are my Lord, you are my Savior. I want to be like Nehemiah, serious in prayer. I want to be like Daniel, facing challenges courageously with my God. I want to be like Moses, focused in eternity, consciously every day of my life for your glory and honor. Pangako ko, O Diyos, ako'y mabubuhay para sa iyo nang may katwiran sa pangalan ni Jesus. Amen. Let me just be the one to pray. Sige po, palakpakan natin ang Lord Jesus. I believe narinig niya ang iyong earnest prayer. Panginoon, narinig niyo po ang taus-puso na panalangin ng bawat isang mga kapatiran. Kinikilala naming lahat na hindi namin kayang babaguhin ang aming sarili sa magitan ng sarili lamang naming kalakasan. But you promise, Lord, that through the power of the Holy Spirit, our lives can be transformed from glory to glory and from faith to faith. We rebuke any lies of the enemy in the name of Jesus. Sino man ang nadako dito na ginugulo ng kaaway, kinokondemn because of certain habits, we rebuke those demonic spirits. These forces of darkness were already defeated by the Lord Jesus on the cross of Calvary. Hallelujah. By faith, we decree and claim the victory and the deliverance of God's people. Sa pangalan ni Jesus, we rebuke any spirit of unrighteousness. We rebuke any demon spirits of condemnation. We rebuke any spirits of wickedness. And we will fight the good fight of faith. Katulad, O Diyos, ng inyong mga anak na humakbang sa pananampalataya, tumindig sila sa tama, sa kabila ng kanilang kahinaan, pinalakas mo sila, Panginoon. Inaangkin din namin ito, O Diyos. Your people will be history makers. Uguhit sila ng kasaysayan para sa iyong kapurihan lamang. Their families will be blessed. Their professions will be blessed. Hallelujah. Their future is being blessed. And you are changing their stories, Lord, mula sa litanya ng katalunan patungo sa kasaysayan ng pagtatagumpay kay Kristo Jesus. Dear brethren, exercise your faith. That is the will of God for you. Claim your victory in the name of Jesus. Maging sa kanila na dumako po na may sakit at karamdaman, we rebuke the works of sickness and disease. In the name of Jesus, by faith, claim your healing. This is a worship and healing service. Claim your healing to your bodies. Claim your healing to your relationships. In the name of Jesus. And listen, claim your healing to your damaged emotions. God can heal your hurt feelings as well, and God is giving you that assurance of joy. Sasamahan ka ng ating Panginoon. If you believe that to be so, give Him worship. Give Him praise. Say hallelujah. Come on. Panginoon. Panginoon. This is our vow. This is our commitment. Ibigay lahat ang puso ko. Hallelujah. Hindi man sasapat, gagawin ko ang lahat, gawin mo. Para lamang sa kalwalhatian mo. Para lamang sa iyong kalwalhatian. Para lamang sa kalwalhatian. Oh, take time to worship the Lord. Take time to worship Him, people of God. We love you, Lord. Oh, kabavlare neside. Woo! Thank you, Lord, for your reviving touch. Thank you for your anointing of breakthrough. Thank you for the joy and assurance in our hearts, Lord, that you did something. Oh, glory be to God.
Glory be to God. Selyuhan niyo nga po, aming Panginoon, ang iyong mensaheng ipinahintulot na marinig ng inyong mga anak as a concluding message for this month-long theme, Christ's righteousness is the answer. At sa sandaling ito'y maranasan nga namin, meron itong redeeming power. It will redeem lives na sinira ng kaaway. Ito'y binibigyan mong muli ng saysay at direksyon. It will redeem families, Lord, na gustong guluhin ng kaaway. Sapagat bawat miyembro ng pamilya'y ilalagay mo sa daan ng iyong katwiran kung ando doon ng daan din ng pagpapala. And it will impact our communities and even our beloved nation. We thank you for the opportunity to be a nation and world changer for the glory of our God. We give you the praise, Lord, in Jesus' mighty name. Sino pong napagpala ngayong umaga? Amazing, amazing message. Praise God, praise God. So, marami tayong takeaway sa ating mensaheng narinig. Feel free to have the life group fellowship kahit na ilang sandali. Mag-minister tayo sa bawat isa. You see, God is in the serious business of redeeming lives. Masasabi natin without exaggeration, gaano man po nasira ang buhay ng isang tao, kayang buwin at pagalingin ng ating Panginoon. Purihin ang Diyos! Lift up your hands to Jesus, please. We thank you, Lord, for all of the prayer petitions in this prayer request box at lahat ng petition sa puso ng iyong mga anak. Nagpadaloy ka ng kakaibang uri ng kagalakan ngayong umaga, Panginoon. Isang pagbibigay katiyakang may binubuksan kang pintuan para sa sunod na magandang istorya ng iyong katapatan at kadakilaan na ipaparanas sa iyong mga mananampalataya. And we thank you, Lord Jesus. Habang nakatas ang kamay ng iyong mga anak, I am decreeing your blessing. The Lord bless you and keep you. Cause His face to shine upon you. Be gracious to you and give you His peace. The Lord bless you indeed and keep enlarging your territory. His mighty hand to be upon you and protect you from all evil. The love of the Father, the grace of our dear Lord and Savior Jesus, and the sweet fellowship of the precious Holy Spirit be upon us all, now and forever. And the victorious people of God will say, Amen and Amen. God bless you. To God be the glory. See you next week.